Good morning, good afternoon, good evening, Christian everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we're one. On diary entry number 1177, particular examine, continuation of the same, to unite myself with the merciful Christ. For the sake of his sorrowful passion, I will entreat the Heavenly Father for the whole world. A point of the rule: strict observance of silence. I must probe the depth of my being and thank God for everything, uniting myself with Jesus. With Him, in Him, and through Him, I give glory to God. Partikular na pagsusuri. Pareho pa rin ito. Ipagkaisa ang aking sarili sa mahabaging Kristo. Alang-alang sa kanyang mapait na pasyon, ako ay magsusumamo sa amang nasa langit para sa buong mundo. Isang punto ng panuntunan. Mahigpit na pagsunod sa katahimikan. Dapat kong suriin ang lalim ng aking pagkatao at magpasalamat sa Diyos para sa lahat. Dahil pinagkakaisa ang aking sarili kay Jesus. Kasama niya, sa Kanya at sa pamamagitan niya, nagbibigay luwalhati ako sa Diyos. Sabi dito, continuation of the same. So, ano yung the same na yun? Uniting herself with the merciful Christ, with Jesus. At sa pagkakataong ito, ang kanyang pakikipag-isa sa Panginoon ay pag-aalay o pagsusumamo ng awa sa ating Diyos Ama para sa buong mundo. So ito yung chaplet, no? Dinadasal natin. The difference that si Faustina in this case is not praying. She was meditating, and she was deeply meditating. Maybe sa pagdarasal na yun, nag-chaplet siya, pero pwedeng hindi rin. Just visualizing, pwedeng ganun, no? Dahil mabigat yung kaniyang hinihiling. Imagine, pagsusumamo ng awa para sa buong mundo. Hindi mo na lang iniisip ang kaluluwa ng kapitbahay mo, ang kaluluwa ng kasama mo sa bahay. At tinatarget mo na ibang mundo. So, ganun to kahirap. Ngayon, dahil ito mahirap, sabi niya, may point of rule, merong panuntunan na kailangan siyang sundin. Strict observance of silence. Kailangan talaga tahimik. Walang istorbo, no? Walang, kung dumating man ang madre, pumasok sa kwarto niya, kung saan siya nag-meditate. Basta tahimik lang. Alam mo yung pagiging pananahimik, yung pananahimik ay napaka-powerful. When we silence ourselves, we come to hear the voice of God. Narinig natin sa ating kaluluwa ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon kasi tahimik tayo. Yung vibration ng tunog, mas naiintindihan natin, kaya parang naririnig mo na siya, no? At sinasabi sa'yo, itong gawin mo. Parang gano'n na pag nag-meditate ka. So you hear something, hindi na lang parang intuition, you hear something, kaya lang your ears hindi ganun ka-sensitive. Kaya mahalaga yung silence para marinig ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon? We can only hear what the Lord is saying in deep silence. Hindi pwedeng maingay, pwedeng may nagkwentuhan.
Kasi yung focus mo will be directed to that. Gaano mo kabigat ang ating ipinapanalangin. Kapag sinunod natin, ito basic, no? Basic rule. Just deep silence. Mas, ah, mas nakakaisa natin ang Panginoon. Ano yung level natin ng silence? Tayo ba yung di makali kapag tahimik? Pag ganon, masyado pang maraming ingay, internal turbulence sa loob mo. Meron ako kilala ganan, no? Hindi na makali. So, napakahalaga na itigo mong bibig, maupo sa isang sulok, just seeing things. No? Tinitingnan mo ng mga bagay, lumilipas, dumaraan. Hindi mo yan binibigyan ng malalim na pansin. You're just looking at it naturally. And with that, para ka na rin yung nagme-meditate kahit nasa isang lugar ka na. No? Basta tahimik ka lang. You will hear the voice in silence. So, keeping ourselves silent is a discipline. Dapat ito nating sinasanay ang sarili natin. Inaaral ito na po. Because the more we speak, the more we attract reactions. But the more we become silent, the more we are able to reach the Lord. Kailaliman ng kanyang awa. Mas nape-penetrate natin. And there are very many benefits of being silent. Sama na dyan yung mabilis na pagtugon ng Panginoon natin sa ating mga kaibigan kasi nababanggit niya agad. No, naiintindihan at naipapaunawa agad sa atin ng Panginoon mga bagay-bagay. So, ito na ating pananahimik. And it's also one way to save your energy, yung enerhiya mo, no? Alam niyo, when we talk a lot, ang daming enerhiya ang lumalabas sa atin. That's why we need to input more energy. Kasi nga, nasasayang sa pagiging madaldal, maingay. But when we become silent, nape-preserve yung energy. Kaya, nagkakaroon ka ng extra power. Ganun ang no? Isa sa katangian na dapat nating nililinaw. Ang pagiging tahimik. And in this way, mas mabilis tayong magkakaroon ng isa sa ating Panginoon.